Kumpiyansa si San Juan City Rep. Isabel Maria Zamora, miyembro ng House Impeachment Panel, na matibay ang ebidensyang hawak nila laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon kay Zamora, sapat ang mga ito hindi lamang para tanggalin si Duterte sa posisyon, kundi pati na rin para madiskwalipika siya sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Inimpeach ng Kamara si Duterte noong Pebrero 5, 2025, matapos suportahan ng 215 miyembro ang reklamo laban sa kanya. Ang mga paratang ay kinabibilangan ng pakikipagsabuatan upang ipapapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malawakang korupsyon at pagkabigo ng agresibong aksyon ng Sina sa West Philippine Sea. Bilang tugon, naghain si Duterte ng petisyon sa Korte Suprema noong Pebrero 18, 2025 na humihiling na ipawalang bisa ang kanyang impeachment at pigilan ang nakatakdang paglilitis sa Senado. Iginiit ng kanyang mga abogado na ang impeachment ay may depektong formal at labag sa konstitusyon. Ayon kay Atir Israelito Torreon, bahagi ito ng plano upang alisin si Duterte bilang potensyal na katunggali sa halalan ng pagkapangulo sa 2028 at tinawag itong political persecution. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa Senado sa Hunyo 2, 2025 pagkatapos ng muling pagbubukas ng Kongreso. Upang mahatulan si Duterte, kinakailangan ang boto ng 2/3 ng mga senador, 16 sa 24. Kung siya ay mahatulan, siya ay alisin sa posisyon at pagbabawalang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. Ang impeachment na ito ay nagpalalim sa hidwaan sa pagitan ng mga pinakamataas na lider ng bansa at nagdulot ng malaking epekto sa politika ng Pilipinas. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema at ang nalalapit na paglilitis sa Senado, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na kaganapan. Mukhang isa itong makasaysayang impeachment case sa Pilipinas. Lalo na't may posibilidad itong hindi lang mauwi sa pagtanggal kay VP Sara Duterte, kundi pati sa kanyang diskwalipikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno. May ilang mahahalagang punto dito. Lakas ng ebidensya. Sinasabi ng House Impeachment Panel na matibay ang ebidensya laban kay Duterte, kaya sila nagtulak ng impeachment. Pero hanggang hindi ito ganap na naipapakita sa publiko, maaring may magduda kung politikal lang ba ang motibo nito o talagang may matibay na basehan. 2. Impeachment versus resignation. Kung magbitiw man si Duterte, hindi ibig sabihin tapos na ang kaso. Ang Senado pa rin ang magpapasya kung dapat siyang madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kung mangyari ito, malaking dagok ito sa kanyang political career, lalo na kung may ambisyon siyang tumakbo sa 2028 elections. 3. Supreme Court Intervention. Ang petisyon ni Duterte sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang impeachment ay isa pang twist sa kwento. Kung papabor ang SC sa kanya, maaring hindi na umabot sa Senado ang kaso, pero kung tatanggihan ng SC ang kanyang apela, tuloy ang impeachment trial. 4. Epekto sa politika. Ito ay malinaw na nagpapakita ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang pamilya at partido sa bansa. Ang Duterte at Marcos camps ay dating magkaalyado, pero ang impeachment na ito ay maaring tuluyang gumiba sa kanilang alyansa. Ang tanong ngayon ay kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema at kung paano ito tatanggapin ng publiko. Kung may matibay na ebidensya, magiging lehitimo ang impeachment. Pero kung mukhang political lang ito, maaring magdulot ito ng backlash laban sa administrasyon. Ano ang opinyon mo rito? Sa tingin mo ba, may basa ng impeachment o mas politika lang ito? Bukod sa mga pangunahing detalye ng impeachment ni VP Sara Duterte, may ilang mahalagang aspeto na dapat ding pagtuunan ng pansin. 1. Ano ang kasama sa Articles of Impeachment? Bagamat hindi pa detalyado ang lahat ng ebidensya, lumalabas na ang impeachment case laban kay Duterte ay may kaugnayan sa korupsyon. May mga alegasyon na maling paggamit ng pondo, posibleng konektado sa confidential funds ng kanyang opisina, pakikipagsabwatan sa pagpapapatay kay Pangulong Marcos Jr. Isa itong matinding paratang na kailangang mapatibay ng ebidensya. Pagkabigong kondenahin ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, posibleng sinisilip kung may kapabayaan siya sa pagtanggol sa pambansang interes. Kung mapapatunayan ito, hindi lang impeachment ang maaring kaharapin niya, kundi posibleng kasong kriminal. 2. Anong susunod na mangyayari? Korte Suprema. Kung papapabor ito kay Duterte, maaring madismiss ang impeachment bago pa umabot sa Senado. Kung hindi, tuloy ang paglilitis.
Senado Hunyo 2, 2025 magsisimula ang impeachment trial. Kailangan ng 16 sa 24 na senador para mapatalsik si Duterte. Epekto sa 2028 elections. Malinaw na may malaking epekto ito sa darating na halalan. Kung makonvict at madiskwalipika si Duterte, mawawala ng isang malakas na kandidato ang oposisyon o sinumang susuporta sa kanya. Ano ang posisyon ng iba't ibang kampo? Administrasyong Marcos. Bagamat hindi tuwirang nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito, lumalakas ang espekulasyon na nais niyang tanggalin ang Duterte camp sa politika. Maraming taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naniniwalang political persecution. Lang ito at bahagi ng plano upang mapanatili ang kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. Neutral at oposisyon. May ilang independent groups at opposition figures ang nananawagan na dapat ilabas ng buo ang ebidensya upang malaman kung lehitimo ang kaso o kung isa itong political maneuvering. Ano ang posibleng epekto sa bayan? Ekonomiya at stability. Ang political turmoil ay maaring makaapekto sa ekonomiya, lalo na sa investments at business confidence. Public trust sa gobyerno depende sa kung paano ito i-handle. Maari itong magpababa o magpatibay ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Duterte-Marcos Alliance. Ito na marahil ang opisyal na wakas ng dating Duterte-Marcos Unity na unang nabuo noong 2022 elections. Mukhang ito ang magiging isa sa pinakamalaking political showdowns sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa tingin mo, Bo Matadab,